Mga sangkay, marami po ang nagulat sa balitang ito pagdating po sa international dahil nga po sa isang pagputok ng isang impormasyon mula po sa bansang Sweden na ang kanilang top leader ay sinabi po mga sangkay sa kanilang komunidad, kasama po dyan yung kanilang mga kasundaluhan na maghanda na po sa digmaan. Ano kayang ibig sabihin na ito? Paparating na nga ba ang sinasabing ikatlong digmaang pandaigdigan? Good day, magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, lalong-lalo na po sa mga solid sangkay. Anyway, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Kung ikaw po ay nanonood dito sa YouTube, ayan po, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So eto mga sangkay, marami po ang nagulat sa balitang ito. Dahil nga po, maging ang Sweden, tila baga mga sangkay, haharap na rin po sa isang hamon na pwedeng dumating ang isang pinangangambahang digmaan. So marami po ang nag-aalala, mga sangkay. Ito po, ang balita. Prepare for war. Swedish government tells citizens to prepare for the worst. Yan po yung pasabog ng Swedish government to be prepared sa kung ano man ang posibleng dumating mga sangkay. And as we can see, makikita po natin ngayon yung digmaan na nagaganap sa iba't ibang panig ng ating mundo like Ukraine or Israel, at mayroon pa pong mga paparating na mga digmaan na posibleng pumutok at any moment. Yung mga nangyayaring sigalot, mga sangkay, ng iba't ibang mga bansa. Ngayon na ito, tingnan po natin ang balitang ito. Hello, namaskar. This is First Post and you're watching Vantage with me, Palki Sharma. New year, more layoffs. Could that be the story of 2024? Well, the start isn't good. Amazon is firing hundreds of people in their streaming department. Google, too, is laying off employees. These are two of the biggest companies on the planet. So why are they cutting jobs? Is business really that bad? Or is big tech trimming down for more profits? We'll discuss that. Also, what did Maldivian President Mohamed Muizzu achieve in China? Is he another Rajapaksa in the making? In the Red Sea, the Houthi rampage So dito mga sangkay, pinapaliwanag po ng nagre-report na ito itong kasalukuyang nagaganap ng mga sigalot ng maraming mga bansa, Pero ito mga sangkay, basahin po natin itong impormasyon. Swedes need to be prepared, ayon po dito, for war. That was the message Sweden's Civil Defense Minister Carl Oskar Bolin. Ayon po dito, wanted citizens to understand loudly and clearly. Gusto po niya maintindihan mga sangkay itong nangyayari ngayon na kailangan maging ready lamang po ang kanilang bansa at any moment na kung ano man ang mangyayari mga sangkay, pumutok man ang digmaan. So ayon po dito, Bolin recently spoke at the FOC, ito po ay isang conference mga sangkay. Ngayon, he discussed the need for war. Diniscuss po niya ang pagiging handa sa digmaan ng kanilang bansa. Ayon po dito, many have said it before me, but let me say it with the force of my office. There could be a war in Sweden. Nagagulat lang mga sangkay kasi itong bansang to, tahimik ito Parang imposible po na papasok po sila sa ganitong klaseng digmaan. Sabalit, ito mga sangkay, sabi po niya, let me say it with the force of my office. There could be a war in Sweden. So ano kayang tinutukoy dito? Ito na ba yung
Nababasa na ba nila yung nangyayari sa ating mundo ngayon na kung saan nangyayari po itong matinding kaguluhan na pwede pong umabot sa punto na magkaroon ng digmaan, pandaigdigan. Ayon po sa kanya, Mr. Bolin not only warned the Swedes about the real chance that Sweden is facing the possibility of war, but also asked citizens to be prepared and aware that it is something that can really happen. So bakit kaya mga sangkay, no? Well, kahit naman sino, no, nakikita po talaga natin ang ating planeta ngayon. Ang dami pong mga nangyayaring sigalot. Ang dami-dami pong nangyayari mga hindi magandang, hindi pagkakaunawaan ng maraming mga bansa. China against Philippines and many nations na until now, mga sangkay, ito po ang nangyayari. May mga sigalot po talaga. And siguro ito po yung nakikita po, no, ng kanilang isa sa mataas na opisyal na ang Sweden ay kailangan maging ready sa posibleng digmaan na paparating. So, ito, New Year tension. And as Newsweek reports, Swedish Defense Minister, ayun po dito, issued a similar warning. Ito rin po ay kahintulad din po na warning to the public in his speech at the conference as well, saying, the world has become more dangerous than it was just a year ago. At kung titingnan nyo naman po talaga ang paligid natin ngayon, makikita nyo, mapapansin nyo naman mga sangkay, ang tumitinding sigalot ng maraming mga bansa. Kaya tama po itong sinasabi, the world has become more dangerous than it was just a year ago. So kung noon mga sangkay, maganda po yung takbo ng ating mundo, kahit papano, kahit may mga hindi pagkakaunawaan, wala pong any something na pwedeng mag-trigger sa digmaan. But right now, guys, as you can look at the news every day, no? Kahit ako mga sangkay, gusto ko magbalita ng mga good news from international. Pero paano tayo magbabalita? Ang mga balita ngayon, mga sangkay, ay patungkol po sa mga kaguluhan na nagaganap sa ating mundo. Ito po ay something very important na dapat malaman po ng maraming mga tao. That is why mas kinailangan ko mag-focus, mga sangkay, sa pagpapadala ng mga balitang ito for us to understand na ang nangyayari sa ating mundo ay hindi po isang biro lamang, mga sangkay. Katulad po ngayon, ang dami pong sigalot ng mga bansa. No? Itong ang Taiwan ngayon, may na-elect po na bago na naman po nilang Pangulo. At ngayon, mga sangkay, ang tanong dito, posible ba ito na mag-trigger sa digmaan against Taiwan and China? So ito mga sangkay, ito fear of Russia. Mr. Johnson also made it clear where the biggest threat to Swedish security is coming from, saying, war can also come to us. These serious times require clarity of vision, capability to act, and persistence. Clarity of vision to understand that Russia's goal remains the eradication of a free Ukraine and creation of a Europe in which might is right. So, this is, ito pong nagaganap ngayon, mga sangkay. Nakikita po ng maraming mga leader ang posibleng magawa nitong Russia. Ewan ko, mga sangkay, noon ang kinakatakutan, no, di ba, ng World War II, mga Nazis, ang party po ni Hitler. Pero right now, guys, bansang Russia, China, ang Russia ngayon nasa digmaan, mga sangkay, di ba? Yan. Ito po ang kinakatakot ng marami. So, ngayon, sabi po dito, Sweden must not repeat mistakes made in the past. Johnson went on to say that Sweden must not repeat
mistakes from the past. We have already experienced this in the past. We must not go back there and allow our children to grow up in that kind of Europe. So parang ang iniisip ata nila, mga sangkay, na i-invade ng isang Putin ang Europe. Parang ganun po yung dating, no? So, mapapansin nyo rin mga sangkay ngayon, talagang namang, yung mga leader, kahit po yung UN, nagkakaroon po ng takot. Yung escalation ng military operations dyan sa Red Sea ay posibleng magdulot po ng digmaan. So, Defense Minister Johnson also stated that the situation in the United States is worrying. Johnson stated that the uncertainty surrounding how the U.S. presidential elections will play out will have an impact globally. Ewan ko mga sangay, bakit yung Amerika ganun po yung nila, no? Ganun po yung impact sa kanila pagdating po sa pagiging pangulo ng bansang ito. So, ngayon mga sangkay, ito po yung kinakatakot ng Ukraine. Kaya, not Ukraine, Sweden. That ang goal po nila is maging ready ang kanilang military. Na just in case, no? Ayan po, gusto po nilang mag-develop, gusto pong ayusin kung ano ang dapat ayusin para po kung dumating man ang digmaan, ready po sila. Ngayon mga sangkay, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Sa tingin nyo ba, dapat na rin maganda ang Pilipinas sa ikatlong digmaang pandaigdigan? Just comment down below. Now guys, meron po akong Facebook group. Ito po ay exclusive lamang para lamang po sa mga solid sangkay. No? So kung ikaw ay 100% na solid sangkay, hanapin nyo po ito sa Facebook, Ukbong Solid Sangkay, at mag-join po kayo. Pindutin nyo po yung join group. Pero, syempre, sagutin nyo po muna yung mga tanong para makapasok po kayo dito. Okay? Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.